Good morning, Ultimax family. So, pa-heart muna sa lahat po ng nakakarinig ng malinaw ng audio ko. React muna kayo ng heart. Yan, para alam ko na may kausap ako. Grabe. Grabe yung topic kanina ni Appsfloor. Kung ikaw ay nakapokus, ang dami mo talagang matututunan, di ba? So, ngayon naman, yung topic ko is about paano mo maiiwasan yung mga bagay na nakakapagpabagal sa pagyaman mo kung hindi ka aware. Okay? So, tong training na to is para ma-aware ka. The moment na nag-join ka, dapat yun na rin yung day one mo para start to develop yourself. So, paano mo ma-develop yung self mo? Kailangan attend ka dito at huwag kang iilag sa mga bagay na maririnig mo. Pwede huwag yun na ako i-co-host kasi meron namang magkiklik ng natin ng tagto ng slides. Kasi natatakpan yung screen ko. Yun, thank you po. Thank you po. And syempre, sa isang organization, like, kunyari sabihin na natin, isang malaking organisasyon po ang Republika ng Pilipinas. Okay? So sa Republika ng Pilipinas, kailangan merong presidente, vice president, senators, di ba? Pababa ng pababa. Ang tawag doon is yung pinaka-organization na yan. Kailangan mong malaman kung ano yung batas. Okay? So sa batas na yan, kailangan mong iwasan. Hindi pwedeng sabihin na hindi ko alam kaya ako nagawa. So dito at stake, dito ang nakasalalay ang success mo kung magiging successful ka or mag-fail ka kung aware ka sa mga bagay na dapat at hindi mo dapat gawin. Okay? Ito yung mga hindi mo dapat gawin o dapat wala sa personality mo bilang isang leader. Okay? Kailangan aware ka. So, focus ka sa akin para maunawaan mo baka mamaya kaya bumabagal ka kasi meron ka pa nito. Okay? So, let us start with topic number 1. Lahat po ng nasa screen ngayon, gusto ko basahin nyo kung ano yung nakikita nyo sa screen. Okay? Basahin nyo po Gusto ko nababasa nyo yan. Number 1 is inability to organize details. Ibig sabihin ito, yung hindi ka marunong mag-organisa ng mga detalye ng negosyo mo. Okay? Ano-ano yan? Paano mo ma-organize ang business mo kung ikaw hindi mo alam yung sarili mong strengths and weaknesses? May kanya-kanya po tayong kalakasan at kahinaan. Example, magaling ka sa science pero mahina ka sa math. Ganon kasimple. Kailangan mo lang alamin ano-ano yung gagawin mo sa business na to. And then, kapag bago ka pa lang, lahat yun, ipapractice mo muna. Okay? Kailangan mong gawin para malaman mo kung saan ka doon magaling. Diba? Example, Zumba. Pag hindi ka talaga pang Zumba, doon ka lang sa likod. Hindi pwedeng hindi mo gagawin, pero doon ka lang sa likod. Hayaan mong yung magagaling ang nasa harapan. Diba? Ano pa? Example, speakers pa. Sa pagiging speaker, hindi kinakailangan dito na na umpisa pa lang magaling ka na. Since bago ka pa lang, ang gagawin mo, magpa-practice ka ng magpa-practice. Diba? At pag ikaw merong talent, God-given talent ka, magugulat ka na lang. Second time mo pa lang o third time mo pa lang lalabas talaga kung talagang yun yung strengths mo. At pag yun ang galing mo, kung ang galing mo is paano ka mag-talk, wag mong ipagdadamot yan. Kailangan i-share mo yan sa lahat kasi
That is your calling. Yun ang binigay sa atin ni Lord na talent o gift para doon po tayo yayaman. Okay? Do sa word na pagyaman is pinagyayaman o pinag-abundance. Okay? So pag magaling ka mag-talk, wag na wag mo yang itago. Pag magaling ka mag-speaker, wag na wag mo talagang yang itago. Pag magaling ka mag-close ng deal, wag na wag mong hayaan na ikaw lang ang magaling. Kailangan yan, dine-develop mo rin yung mga downlines mo o yung mga leaders mo, tinuturuan mo sila isa-isa. Dahil pag ikaw lang ang magaling, walang lalabas na magaling sa grupo mo, pag ikaw napagod, pag ikaw nagkasakit, magulat ka, yung napagod, minsan kasi hindi mo maiiwasan yung physical na katawan natin, napapagod yan eh. Pag ikaw napagod at lahat ng downlines mo hindi alam anong gagawin, wala si upline. Hala, sino magko-closing ng guest ko? Hala, wala si upline. Sino magpe-present ng business sa guest ko? Mapipilayan ang grupo mo at magugulat ka na lang. Dahan-dahan nang nagigiba yung organization na kinreate mo. Okay? So dapat ngayon pa lang know yourself and then know the strengths and weaknesses of your leaders. Meron akong kilala. Nagbabase siya sa tagal ng kung kailan pa sa edad kung kailan nag-join yung isang leader niya. Since nauna daw yun mag-join, kailangan yun yung mag-handle ng lahat ng responsibilities. Doon pa lang sablay ka na kasi hindi po patagalan ang basehan kung ano yung skills o sino mag-handle ng grupo mo. Example na lang. Hindi porke yung upline mo is siya na yung pinaka-founder ng grupo mo, is siya lang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi pwede yun. Ang mangyayari dyan, not working. Diba? Kailangan makita niya sa inyo kung sino yung may skills na yun and then kayo naman yung magiging pinaka-head ng mga departments na yan. So, dapat talent manager ka. Okay? So, i-develop mo yan sa leaders mo. Kaya ba yon? Tulad ngayon, may tulog na. Pag magaling ka matulog, pwede kita ilagay sa tulog department. So, i-relax lang tayo, ha? Number 2, paibasa po, lahat po, para hindi ka antukin kasi nakahiga ka eh. Nakahiga, masyadong komportable yung pagkakasandal mo, kaya antukin ka talaga. Sayang naman yung chance na may matutunan ka ngayong month na to, di ba? Number 2, paibasa po. Lahat po magbabasa. Nakikita ko yung nagbabasa eh. Unwillingness to render humble service. Yan, kapag nalaman mo na yung strengths mo, yan yung sinasabi ko. Pag nalaman mo na yung strengths mo, kailangan mong ibahagi sa lahat yan. Serve, di ba? Your time, di ba? Your time and service, kapag yung skills mo na yan, nag-serve ka sa grupo mo at may yumaman o umasenso ng dahil sa pagtulong mo na yan. Ayokong mag-expect naman kayo ng kapalit pero hindi natin matatakasan kasi yung blessings ni Lord, kapag ginamit mo yung service na yan, yung serbisyo mo na yan, pinagamit mo yung sarili mo sa nakakarami, at yumaman sila, guys, maniwala ka, 10-folds ang babalik na blessings sa'yo. Sino ba dito yung handang gawin yung mga task na binibigay ng uplines nila? Baka mamaya hanggang ngayon sinasabi mo, ay, hindi kasi talaga ako marunong mag-share eh. Ay, hindi talaga kasi ako marunong mag-OPP. Ay, upline, hindi ko, puro ganon, di ba? So, ang mangyayari sa'yo, sinasarili mo yung gift sana na ibibigay sa'yo. Nakakalimutan mo yung laws of sharing and receiving. Sayang naman. Yayaman ka na sana, kaya lang, isang pitik lang yan, pwedeng bawiin sa'yo. So, ano ang gagawin mo dyan? Tulad ni Jesus, bumaba sa earth para pagsilbihan tayo. Tama ba? Tama ba? Si Jesus hindi bumaba dito para magpa-serve sa atin. Kabaliktaran, para siya mismo ipagamit sa atin yung katawan niya
para tubusin kung ano man yung kasalanan natin. Tama? 'Di ba? So guys, dapat lagi mong iisipin yan. You must render humble service para mas marami ka pang matulungang umasenso. Okay? Number 3. Paibasa po. Lahat po magbabasa. Expectation of pay for what they know instead of pay for what they do with that which they know. Usang gala English. Tagalogin natin. Nag-e-expect ng bayad sa alam nila. Pero hindi naman nila ginagawa. Okay? So, ang marketing plan po ng empowered consumerism, nagbabase kung ilan ang napajoin mo o nabentahan mo. Hindi po yan nagbabase kung ilang beses ka na umattend ng leadership training o ilang beses ka na umattend ng NECO. Upline, ang dami ko nang inatenan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong pay-in? Upline, paulit-ulit naman yung training. Alam ko na yan eh. Ang gusto ko, paano ako kikita? Siyempre, kikita ka kapag in-apply mo yung natutunan mo. Diba? So, lahat ng pinag-aaralan mo, kung since day 1, lahat yan, nag-attend ka and in-apply mo agad, ginawa mo agad. Pag sabi dito, pag nag-invite ka daw ng isang tao, kikita ka daw ng 1,000. Sabi mo, kikita ako ng 1,000, direct referral. Sa isang account na yan, Sabi, pag dalawa daw, kikita ka ng another 1,000 and then meron kang pairing. Okay, may natutunan na ako. Tapos, anong ginawa mo? Tinulugan mo lang yung natutunan mo. So, wag kang mag-expect ng income within a month kung wala ka pong gagawin sa mga natututunan mo. Okay? So, kailangan, ikaw mismo, wag mong hahayaan na nandito lang sa ulo mo lahat ng natutunan mo kasi pwedeng yung ulo mong yan lumaki ng lumaki pero yung bulsa mo hindi po sumasabay dyan. Okay? Apply lahat ng natutunan. ASAP. Number 4, fear of competition. Pakibasa, hindi nagbabasa yung iba. Yan, fear of competition. Ito, yung takot na takot kang maungusan ng mga downlines mo. Sasabihin mo sa downlines mo, hoy, bawal magpa-join ng multiple accounts. Kailangan isang account lang. Bakit apply? Bawal ang neighbors, bakit apply? Bawal ang Max Victus, bakit apply? Kasi isang palo lang ako, mas malaking kikitain mo sa akin pag pina-join mo. Takot, isipin mo kung ikaw may isang hub ka, meron kang 10 hubers doon at lahat yon kumikita ng malaki kasi magaling sila magpa-join ng multiple accounts. Kahit isang palo ka lang. Ang kagandahan doon, never mong mararanasang mag-abono sa bills nila. Bakit? Kasi malalaki ang income nila. Kuha nyo ba? Diba? So pag may yumaman, diba, ang marketing plan kasi ng Easy ganito. Tumulong ka daw maging mayaman yung left mo, maging mayaman yung right mo. Grabe, no choice ka, magiging multi-millionaire ka. So ang gusto ko, ang goal ko para sa sarili ko, makapag-create po ng maraming millionaires sa aking team. At doon ko lang masasabing totoong-totoo na I am a millionaire maker. 'Di ba? Huwag mong hayaan na sarili mo lang ang ginagawa mong millionaire. Create millionaire sa ilan. Okay? Huwag kang matakot dahil bukas makalawa. Ikaw at ikaw pa rin ang pasasalamatan ng mga leaders mo na yan. Right? Tama ba? Number 5. Basahin niyo po. Tinitingnan ko yung nagbabasa. Lack of imagination. Number 5 na tayo. Yan, lack of imagination. Ito po, alam nyo ba kung paano nyo palalakasin yung imagination nyo? Ito, gusto ko matutunan nyo to. Lalakas ang imagination mo, kasabay nung attraction yan.
Pag magaling ka mag-imagine, magaling ka rin mag-magnet ng blessings. Kung ano man yung lagi mong ini-imagine, yun yung mamamagnetize mo. So, para maging powerful yung imagination mo at yung magnetism ng imagination mo, kailangan meron kang complete sleep. Okay? Kompleto yung tulog mo. So, paano magiging kompleto yung tulog mo? Dapat by 2 hours ang tulog eh. 2, 4, 6, and 8. So, pwede kang matulog ng 6 hours. Pwede kang matulog ng 4 hours. Okay? Dapat natutulog ka, wala kang cellphone sa tabi mo. Kung matutulog ka, siguraduhin mong tulog ka talaga, i-off mo muna yung data. Ilayo mo siya. Ilayo mo siya sa'yo, mag-alarm ka lang, and then pag nag-alarm, huwag papatayin yung alarm. Okay? Bangon agad. Hindi yung pag nag-alarm, tatlo yung alarm, 3, 4 yung alarm, gising na lahat ng katabi mo, ikaw tulog pa rin. Diba? So, dapat pag nag-alarm, bangon na. Ang gagawin mo, syempre, pag unat ka agad, bangon ka agad. Anong gagawin doon? Thank you, Lord, for all the blessings. Maraming salamat, Lord, sa Max Victus na naman na payings ko. Lahat, sabihin mo na lahat ng gusto mo. And then, kailangan be true na maniwala ka sa lahat ng sinasabi mo. And then, anong gagawin mo? Clear your thoughts. Kalimutan mo na yung mga nakaraan mo kagabi. That is another day. Okay? Lahat ng creativity mo, kung ano yung pumapasok sa isip mo, isusulat mo dyan. Jot down notes. Mag-journal ka. Ang pag-journal po ay habit ng mga billionaires. Sino yung may mga journals dito? May journals ba kayo? Baka naman kayo nakasulat lang sa kung saan yung mga ini-imagine nyo. Madaling mabura yan. Isulat mo. Kapag nagsusulat ka, kailangan pinagpe-pray mo yan. Diba? So ikaw, wag kang mahihiya, wag kang matatakot na sabihin sa sarili mo na you are a millionaire. Lagi mong sasabihin yan. Imaginein mo na yung sarili mo. Anong gagawin mo? Tayo ka sa harap ng salamin. Isalamin ka ba? Baka naman salamin na ganito yung mirror. Diba? Mirror yourself. Kailangan ang nakikita mo sa salamin, yung reflection sa salamin, yung pinaka-best version of yourself. Imagine yourself, bumababa ka sa dream car mo. Imaginein mo yan. Anong kulay ng dream car mo? Anong brand? Diba? Anong kulay, anong brand? Ano yung amoy sa loob? Ano yung seats, yung cover ng seats? Yan. Imaginein mo na lang yung grips ng handle ng yung pinakamanibela mo. Dapat nararamdaman mo yan. Ganon kalakas ang imagination mo. Baka sinasabi mo, grabe, lalabas na yung sasakyan ko ngayong 2024. Charot! May charot pa! Kinokontra mo yung sarili mong imagination. Grabe, marami akong pages mamaya. Charot! Ang kulit, Alisin mo yung duda kasi ikaw mismo chinacharot-charot mo yung pangarap mo. Ugaliin mo, alisin mo yan kasi kailangan sigurado ka. You are imagining yourself to be one of the most successful Filipinos sa larangan ng networking. Kailangan ganun kataas ang imagination mo. Tama? May natutunan ba kayo doon? Mga boys kasi kung ano-ano ini-imagine eh. Mga boys talaga. Minsan ay girls din na malakas mag-imagine eh. Lagay nyo sa tama yung imagination nyo ha. Huwag yung speaker lagi ang ini-imagine mo. Okay, number 6, pakibasa po. Magbasa. Yes po. Hindi naman nagbasa. Sabi ko magbasa eh. Tinitignan ko kasi kung sumusunod yung bibig niya sa binasa niyo. Yan, selfishness. Okay? Charot. Sa networking, wala pong yumamang mag-isa. Hindi mo kayang maging global ambassador prime nang ikaw lang lahat ang nagbebenta ng products. Diba? Yung pinakamataas na position
na makukuha mo sa EC, sa AIM Global, is done with a team. Okay? Grupo mo yan. So, dapat ikaw yung unang-unang nagko-congrats sa team mo kapag nagkakaroon sila ng award. Diba? Kaya nga meron tayong monthly recognition eh. Diba? So, pag ikaw, example, ikaw mismo, ayaw mong mag-masterclass, ayaw mong mag-send ng DTC mo, ayaw mong ipabilang yung DTC mo. Ibig lang sabihin nun, hindi mo ipinagmamalaki yung trabaho o yung effort ng mga downlines mo. Ikaw ba, mapupunta ka ba sa top 1 kung ikaw lang mag-isa ang humahataw? Magiging millionaire ka ba kung ikaw lang mag-isa ang humahataw niyan? No, it will not bring you success. Pag nasa networking ka, ang success mo ay dahil sa team mo. Sinasabayan mo sila. So lahat ng awards mo na meron ka, kailangan very proud ka dyan dahil nire-represent mo ang sarili mong team. Pag nagka-award ka, congratulations sa team ko. Ito na po yung awards na pinaghirapan ng buong team. Ako lang po yung representative nyo sa ngayon. Bukas makalawa, pangalan mo na po ang nandito. Sa kung ano man, plakesas, kung ano man. Iko-congrats nyo sila. At pag tinanong ka, ba't hindi ka nagpasa ng DTC mo? Wag na, sila na lang. Alam mo ba na hindi yung sarili mong income, hindi yung sarili mong award yung kinakahiya mo? Yung effort ng downlines mo ang kinakahiya mo. Kasi ayaw mong makita yung laman ng DTC mo. Diba? Isipin mo na lang yun. Napaka-selfish mong apply pag ganun ka. So tandaan mo, wag mong aakuin ang income o awards o honor na dapat nasa leaders mo at wag mong ikakahiya if ever hindi mo man na-hit yung next goal mo kasi teamwork po yan. Okay? Okay, number 7. Pakibasa. Tulog na yung magbabasa. Grabe. Hindi niya talaga kayang pigilin yung antok niya. Nag-off cam na lang tuloy. Ikaw ba yun? Number 8. Number 7. Intemperance. Ito. Isa sa sign. Isa sa sign ng mga billionaires. Makikita nyo. Sa sign ng isang magiging successful na tao. Yung hindi marunong ma-addict. Addiction is the same with intemperance. Hindi mo na kayang pigilan yung indulgement mo, yung pagkalulong mo sa isang bagay. Example na lang natin. Nalulung ka na sa fame. Nalululong ka na sa fame, sumisikat ka. Ikaw na yung nakikilala ka na ng Ultimax. Kasi ang dami mong award. Kaya lang, sa sobrang kalulungan mo sa fame, ang ginagawa mo, pati yung direct ng downlines mo, kinukuha mo na, inilalagay mo na sa'yo. Binibili mo na yung mga direct ng downlines mo kasi nasobrahan ka na. Wala ka ng control sa indulgement mo dito sa goals mo. Ano pa? Baka mamaya ikaw mismo, hindi ka na natutulog. Dito ka sa training natutulog. Kasi feeling mo ang training, aksayang oras. Gusto mo recruit na lang. Tingnan ko nga ulit. Baka may natutulog na naman. Di ba? Ang ginagawa mo, instead na matulog ka ng 8 hours o 6 hours kung ano man ang goals mo, di ba? Hindi ka, ang ginagawa mo lang, grabe, nagmalaki ka pa. Grabe! Kunyari, nag-top 1 ka, kumita ka ng 100,000 for this month. Grabe, nag-top 1 ako, kaya ako nakuha to kasi hindi po talaga ako natutulog. Hindi na rin po ako kumakain. Hindi na rin ako naliligo. Kasi mapapasma ako pag naligo ako. Lahat na. Addiction ka na. Nakakatawa pero totoo yan. Ang dami kong kilalang ganyan. Pat, natotoo. Pag gising, diretso sa PC. Wala nang toothbrush. Wala nang ligo. Doon na kumain sa harap ng PC niya. Lahat, di ba? Nandun na yung pagkain. Habang nagaganong, nguya ng nguya. Kung kailan nagte-training, doon kumakain. Pinagsasabay-sabay mo yung bagay. Hindi, magiging mabagal. Ulitin ko yung kanina, magiging mabagal yung attraction mo kasi yung imagination mo magulo.
Kasi hindi mo na nakokontrol yung mga bagay-bagay kasi addict ka na sa goals mo. Tandaan mo, totoo yun, hindi mo madadala sa hukay ang pera. Diba? Gusto nyo ba na habang yumayaman kayo, lalo kayong pumupogi? Yan, sinasabi ko eh. Habang yumayaman ka, lalo kang gumaganda. Habang yumayaman ka, lalo kang sumisexy. Habang yumayaman ka, lalong madaming nagmamahal sa'yo. Habang yumayaman ka, lalong yung aura mo, yung sex appeal mo, sex appeal, yung appeal mo, yung aura mo, lalong maraming na-attract sa'yo. That is because you can control yourself. Diba? So, tabi mo yan sa tabi mo, bawal maging addict, Brad. Addict ka na. Kulbitin mo, yung iba dyan, 12 hours tulog, addict sa tulog. Addict sa Korean novela. Diyos ko. Addict na sa TikTok. Diba? Addict sa sexy. Agoy. Addict sa sexy. Iba na yun. Addict ka na dun sa speaker. Attend ka na lang natin. Natunganga ka na lang. Di ka na nag-invite. Ibang addict na yan. Ba? So number 8, paibasa. Di man kayo nagbasa. Basa daw. Number 8, disloyalty. Addict sa kain. Addict sa kanin, ano? Di na makontrol yung timbang. Number 8, disloyalty. Ito matindi. Lagi niyong tatandaan. Yung taong nag-imbita sa inyo, yan yung ginawang anghel para isama ka, ipakita sa iyo yung negosyo mo. Magkamali man siya, okay lang yun. Halimbawa, nagkamali siya sa iyo, nagtampo ka. So anong gagawin mo? Ikaw ba yung taong nakalimutan mo na lahat ng gratefulness mo? Nakalimutan mo na lahat ng pasasalamat mo sa kanya? Sa simpleng isang pagkakamali, nagtampo ka na, pinost mo na yung mukha niya, tong upline ko na to, walang kwenta. Dahil lang sa isang pagkakamali, nakalimutan mo na yung 100 ginawa niyang pagtulong sa'yo. Kuminsan nga may taong wala namang ginagawa yung apply niya sa kanya o yung grupo niya sa kanya, bigla na lang naka-attend ng ibang training, nag-compare na, buti pa tong grupo na to supportive yung upline. Buti pa dito sa grupo na to active mag-welcome. Doon sa grupo namin, naku, mag-isa ka lang mag-welcome sa pa-join mo. Mag-isa, naku, wala man lang assist yung upline ko. Lahat ng pangit nakita mo na. Hanggang bukas makalawa, nandun ka na sa kabilang kumpanya. Tandaan mo, walang perfect. Ultimo, ikaw may pagkakamali ka. Ultimo, ikaw may kahinaan ka. So, ang makakapagpatagal lang ng matibay na relasyon sa'yo, sa grupo mo, at sa pangarap mo, ay yung loyalty mo. Kahit ano mangyari, huwag kang bibitaw. Kahit medyo mabagal ang income mo, huwag kang magtitinda ng longganisa sa timeline mo. Tandaan mo yan. Be loyal to your business. Irespeto mo ang negosyo mo at ang tiwala sa'yo ng mga downlines mo. Kaya mo ba yon? Huwag kang magbebenta ng pampers sa timeline mo. Number 9. Paibasa. Number 9. Emphasis. Hindi ka man nagbasa, nagchismis ka na dyan. Magbasa ba? Emphasis of authority of leadership. Okay, so ito. Sa mga nagsisimula, baguhang mga leaders, baguhang mga uplines, kayo po ba ay nagpapa-meeting weekly? Kayo po ba ay may goal setting weekly? Kayo po ba nakikinig, di ba? Nakikinig sa mga suggestions ng leader mo? Okay, very crucial. Kailangan weekly pinag-uusapan nyo kung paano nyo matutulungan ang isa't isa. Ang meeting hindi para kung ano yung gusto mong gawin ng downlines mo ngayon. No.
Ang meeting ay paano mo sila matutulungan. So, paano mo malalaman kung saan sila banda matutulungan? Kapag nagsalita sila isa-isa. Magre-report sila isa-isa. Ano ang topic kapag goal setting? Ano ang topic? Number 1, topic, syempre. Ano yung goal mo for this week? Para sa sarili. Iba yung goal para sa sarili, iba yung goal para sa team. Kailangan malinaw yon. And then next, saang parte ng network mo ka medyo na-challenge. So habang nagre-report yung downline mo, ikaw dapat naikinig ka. Naikinig kang mabuti. Kung kaya mong isulat, kung ano yung maitutulong mo sa kanila, isulat mo. And then after nila magsalita lahat, dun ka lang papasok. Bilang upline. Okay? Hindi pwedeng mag-declare ng ganito sa downlines mo. Ay nako. Ito ang gagawin ko sa inyo. Ito ang gagawin nyo ha. Kapag may pumalag at may nakialam sa pinapagawa ko sa inyo, sa pinapatupad ko o sa sistemang ginagawa natin, bahala na kayong lahat sa buhay nyo. May ganun bang apply? Diba? Parang ikamamatay naman ang downlines mo pag nawala ka. Diba? Tandaan mo. Para makapag-develop ka ng leader, not follower, leader, kailangan alam nila na kaya nilang gawin ang negosyo kahit wala ka. Ipaparamdam mo lang na ikaw yung sandalan niya, ikaw yung sampahan niya, stepping, ikaw yung guide niya, pero hindi ikaw yung nasa unahan. Lagi kang nasa likod para alalayan yung pagpanik ng downlines mo sa tugatog ng kanilang mga success. Okay? May natutunan kayo doon. Okay, number 10. Emphasis, basa. Emphasis of title. Yan, emphasis of title. Meron ba kayong narinig na tinawag na coach, tinawag na mentor, o tinawag na upline? Sino dito yung natawag na ate? Ate, kuya. Huwag mo akong tawaging ate. Upline ang tawag sa akin dito. Sungit ano. Uy, wag mo akong matawag-tawag na kuya. Mas bata, unang-una mas bata ako sa'yo. Ang authority, minsan tinatawag kang coach para lang malaman. Okay? Para lang malaman ng lahat na meron ka ng authority na magturo. That is coach. Okay? Pag mentor ka, kung minsan katulad sa amin, bakit may mentor yung FB account? Ang daming drama dyan sa mentor na yan. Ginagamit lang namin kaya yung mentor na account na yun kasi para hindi kami malito kung sino yung mag-e-enroll. Yun ang taga-enroll yung mentor account na yun. Dati kasi kung sino-sino yun. Diba? So para lang ma-distinguish. Your title is para ma-distinguish kung ano ang ginagawa mo sa team. Okay? Huwag mong hahayaan na nakatatak na yan sa noo mo. Ako si super upline. Dapat ako muna. Dadaan kayong lahat sa akin. Bago sa downline ko, lahat kayo, walang gagawin hanggat hindi dumadaan sa akin. Ano nangyari sa'yo? Diba? Nilamon ka na masyado ng title mo. Tandaan mo, pag nawala yung title mo sa'yo, mas masakit yun. Baka hindi ka na makabangon. Okay? So, wag mong i-attach ang tunay mong personality sa title na ibinigay sa'yo. Just develop yourself para maging secured ka kung ano man ang meron ka sa ngayon. Okay? So, yun lang po. seryoso si partner. No? Grabe naman. Parang sabi niya, ganun pala yun. Lintik na yan. Ngayon ko lang nalaman yun. So maraming salamat guys. And tandaan nyo lagi. Madaling mag-invite, madaling magpa-join. Pero ang mag-keep
ng sustainable team, yan yung magiging challenge sa'yo. O kung ngayon magaling ka magpa-join, simula lang yan. Bonus lang yan. Ang kailangan mong galingan ngayon, paano mo ikikip na hindi nagigiba ang grupo mo. Paano? By knowing and developing the leadership within you. Maraming salamat. Ako po si Shay Peñaranda. Back to our host.